Magandang araw po. Isa po akong deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno na nandito ngayon sa Abu Dhabi, UAE, United Arab Emirates. At yung nakikita nyo po ay sariling kuha ko po sa Abrahamic Family House, St. Francis Church. Ito pong Abrahamic Family House ay isang parang neutral grounds kasi magkakatabi po dito ang isang Catholic Church kung nasan ako ngayon dyan sa video na yan. Katabi niya ng isang Muslim mosque o isang mosque ng mga kapatid natin Muslim. At may isa pang katabi ito na Jewish synagogue para sa mga Jewish people. So, kung sa ibang lugar, sa ibang bansa, lalo na sa Israel at Palestine, nag-aaway ang Muslim at Jewish, dito may respeto at merong pagpapakumbaba at nagkakaisa kasi naniniwala yung founder ng UAE na yung progress daw o yung success ay can only achieve with the true unity regardless of race, regardless of religion, regardless of nationality. Kaya ang UAE yun napaka-diverse, ang dami ring iba't ibang nationality dito. Sa company nga lang ho namin, nasa 60 ang nationality, iba-iba. Europeans, Asians, Americans, so iba-iba. So, kaya ko siya sinasabi kasi tuwing Biyernes po, ako po ay nag-upload ng episode dito sa aking YouTube channel, mga kwentong Nazareno, kwentong mula sa personal na experience, experience ng ibang kadeboto, mga experience sa Biblia, mga kwento sa Biblia na nare-relate natin sa modern times ngayon. Kaya ko siya nasasabi kasi kung meron lang sanang ganong mindset ang mga tao na alam mo yan, na kahit ibang religion nyo nagkakaisa kayo dahil tinitingnan nyo, nagko-concentrate kayo dun sa common ground, hindi nyo tinitingnan masyado yung differences nyo, hindi nyo masyado tinitingnan yung pagkakaiba nyo kasi kung lagi nyo titignan yung pagkakaiba nyo, magkakahati-hati talaga kayo. Kasi magkakaiba kayo ng opinion, magkakaiba kayo ng pananaw, magkakahati-hati kayo. At ang pinakamasama doon, mag-aaway-aaway kayo. Ganoon na nga yun nangyari sa gera. Diba? So lahat naman yan nagsimula sa away ng Israel at Palestino. At dun nga sa Palestino, pinopondohan daw sila ng Islamic State ng Iran. Pinopondohan yung Hamas, pinopondohan yung Hezbollah, yung Houthi, itong mga Muslim groups na to na umatake sa Israel. At hanggang ngayon, marami pa ring Muslim state na hindi nire-recognize ang Israel dahil nga wala daw ang Israel, hindi nag-e-exist kundi Palestine talaga siya. So medyo mahabang usapin siya, pero ang pinaka-pinopoint out lang natin dito ay kapag tinitingnan nyo yung pagkakaiba, pag tinitingnan nyo yung differences nyo, mahirapan talaga kayo magkaisa. Ngayon, kung kayo ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, dapat hindi nyo tinitingnan
yung differences nyo. Kasi ang turo ng mahal na Senyor, ang most important commandment ay love your neighbor as you love yourself. Yan ang most important commandment na mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon, regardless kung ikaw ay ano man ang sekta mo, pero ikaw ay Kristiyano, Roman Catholic ka, Iglesia ni Cristo, Methodist, Adventist, Born Again Christian, pare-pareho kayong Kristiyano. Magkakaiba lang kayo ng sekta. Kahit ng Protestante, ganoon din. Yun ang nakakalungkot. Kasi dito sa UAE, majority Muslim. Majority ang reliyon, Islam. Pero, yung mga katrabaho ko Muslim, nung Pasko, nauna pa silang bumati ng Merry Christmas. Bakit? Bakit nila ginagawa yun? Kasi, hindi sila nandi-discriminate. Hindi nila tinitingnan yung pagkakaiba ng bawat tao. Porque magkaiba ng reliyon, hindi nila tinitingnan yun. Ang tinitingnan nila yung common ground. So, yung mga nung Ramadan, yung mga Pilipino, bumabati rin ng Ramadan Karim. Diba? Kahit nga dito sa Ash Wednesday na ito, nung kinuha ko tong video na to, yung pare, nagbilin din na batiin ang Muslim brothers. Kasi nagkasabay ang Ash Wednesday at ang Idil, ano ba yan? Basta yung start ng Ramadan. Yung start of Holy Month ng Muslim. So, nagsabi yung pare na batiin yung mga kapatid nating Muslim. So, sinasabi nila yun kasi we try to yun nga sinusubukan nating tingnan lagi yung common ground, hindi yung differences, hindi yung pagkakaiba-iba nyo. Kaya nakakalungkot na sa Pilipinas yung mga ibang sekta, sila pa yung nauunang mang-discriminate kaysa wala daw talagang Pasko, hindi naman daw talaga tunay ang Pasko, wala sa Biblia ang December 25. Totoo naman. Pero, bakit kailangan mong ipangalandakan? Kung ikaw ay matinong tao, hindi ka na dapat nagpo-provoke ng something na ikasasama ng loob ng kapwa mo. Hindi ka na dapat nag-i-impose ng something na magkukos ng pagkahati-hati. Kasi form of discrimination yun. Form of judgment yun. Consciously o unconsciously, nanguhusga ka ng kapwa. At kung nanguhusga ka ng kapwa, anong pinagkaiba mo dun sa mga Pariseyo nung panahon ni Jesus Nazareno na nakasulat pa sa Biblia? Yung mga Pariseyo, sila yung laging nagko-question, di ba, kay Jesus Nazareno. Kaya nagpagaling si Jesus sa araw ng pahinga, kinwestiyon nila. Kasi nanghusga sila. At dahil nanghusga sila, anong nangyari, di ba? Every time na nanghusga ka, nagkukos ka ng pagkahati-hati. Ito rin mga Pariseyo na to yung nag-insist na di ba? Yung palagi na lang sila yung nauuna man discriminate sa kesyo may kasalanan, yung tax collector, yung basta yung mga, alam niyo yun, yung mga nasa kwento sa Biblia na kung gustong-gusto kasi ni Jesus na lumapit sa makasalanan diba? Tapos pag lumapit siya sa makasalanan, taasan naman ng kilay ng mga bakit siya lumalapit dyan? Mga kasalanan yan. Diba? Ngayon, kung totoong may mali,
yung kapwa mo, pagdasal mo na lang. Kung pinaniniwalaan mo na may mali yung kapwa mo, may maling ginagawa, pagdasal mo na lang siya. Hindi mo kailangan mang-provoke, hindi mo kailangan mag-impose ng sarili mong belief, ng sarili mong paniniwala, at alam mong makakasama lang ng kalooban ng kapwa mo. Hindi mo kailangan gawin yun. Kasi unconsciously, hinuhusgahan mo sila. Unconsciously, iniisip mo na ako tama, ikaw mali. At kapag ganyan ka lagi, kapag iniisip mo, the moment na iniisip mo ako tama, ikaw mali. The moment na iniisip mo ako malinis, ikaw madumi. Magkaiba tayo. The moment na iniisip mo yan, wala nang mangyayaring unity. Wala nang mangyayaring pagkakaisa. At the moment na nagkahati-hati kayo, dyan nagsisimula yung pag-away-away. The moment na mag-away-away kayo, dyan nagsisimula yung mga hindi pagkakaintindihan. Kaya may gera ngayon. Dahil sa mga simpleng bagay na hindi naman na dapat pinapalaki. Kasi ang hilig natin tumingin ng mali ng iba. Diba? So, syempre kami may mga sarili kaming paniniwala. Kami ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang hirap maging demoto. Lagi kami hinuhusgahan. Sumasamba daw kami sa kahoy. Sumasamba daw kami sa rebulto. Anong pinagkaiba ng imahe ni Jesus sa imahe ng nanay mo, sa cellphone mo, o imahe ng asawa mo, na wallpaper mo, na kinakausap mo pa minsan? Pag kinakausap mo ba yung imahe ng mahal mo na nasa cellphone mo? Pag kinakausap mo ba, ibig sabihin ba nun, siya yung cellphone mo? Ibig sabihin ba nun, mahal mo yung cellphone mo? Hindi naman, di ba? Ganun lang kasimple yung explanation. Binibigyan namin ng respeto yung rebulto dahil imahe yan ni Jesus. Ayaw naming mabastos, ayaw naming hindi marespeto kasi imahe yan ni Jesus. So kung ikaw ba, yung picture ng nanay mo, meron kang imahe ng nanay mo, bastusin yung picture ng nanay mo, anong mararamdaman mo? So, yun ang pinakasimpleng explanation dyan sa walang kamatayang panghuhusga sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Masakit dyan yung iba, kapwa Katoliko din, na hindi nakakaintindi. Pero pag lumabas ka ng Pilipinas, nakikita mo, marami palang mga mas matitinong tao. Bakit yung mga kapatid nating Muslim dito sa UAE, sila pa yung mga mas mababait na tao kaysa doon sa mga kapwa nating Kristiyano? At bakit pag sinabing Kristiyano, pag sinabing Christian ka, parang nadi-disassociate ka sa pagiging Catholic kasi ang Christian daw ay born again. Hindi totoo yun, ha? Ang Christian ay lahat ng religion na may religion na ang sentro ay si Kristo. Kaya nga Christian, kaya nga Christianity. So, hindi totoo na pag sinabing Christian, born again ka. Pag sinabing Christian ka, ang religion mo ay, ang sentro ay si Kristo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya huwag kayong papayag, no? Hayaan nyo na lang din. Pagdasal na lang natin yung mga nag-i-insist na mga nag-i-impose na mga sarili nilang belief. At
sana dumating yung araw na mas magkaisa yung mga tao. Maiwasan natin yung mga gera na ayaw naman natin at the first place. Pero kung ano lang sana, kung mas hinabaan lang ang PC, mas nagkaunawanan, mas nagkaintindihan, wala sanang gulo, wala sanang gera. So alam naman natin, ang simula ng gera dito sa Middle East ay pinagmulan religion din. Dahil ang Israel ay Jewish people, ang Palestine naman ay Muslim. At may mga dispute sila doon sa mga land dahil may mga Muslim countries hindi nire-recognize ang existence ng Israel. Dahil nag-iinsist sila na there's no such thing as Israel. Palestine daw talaga yan. Pero dahil nga nagkaroon ng Zionism, bumalik yung mga Jewish people sa kanilang pinaniniwalaan na land at na-displace daw ang mga Muslim brothers natin. Kaya yan, nagsimulang mag-away-away. So, nakakalungkot din, no? Kung hinabaan na lang sana natin yung pasensya, instead na mag-agawan ng lupa ay magkaintindihan na pare-pareho lang naman tayong tao. Pare-pareho tayong magkakapatid. At ang tinuturo lagi ni Kristo, ang tinuturo lagi ni Jesus Nazareno ay magmahalan. Mahalin mo ang kapwa mo. Love your neighbor as much as you love yourself. Kaya hindi ko maintindihan bakit yung ibang sekta mas pinipili na manghusga ng kapwa. Yung iba, kapag piyesta pa ng Nazareno, hindi na mawawala yun na kapag piyesta ng Poong Jesus Nazareno, nandiyan yung mga nanguhusga. Mga nagko-comment na pinagtatawanan tayo kuno. Ganun kababa yung tingin nila sa atin. Pero sabihin na nating tama sila. Kung tama sila, tapos pinagtatawanan nila tayo, sino ang mali? I mean, tama ba yun? Na tama nga daw sila, pero pinagtatawanan nila tayo. Hinuhusgahan nila tayo. Sino ang gumawa ng kasalanan? Tayo ba? Hindi ba yun ang huhusga? Hindi ba yung nagke-create ng pagkahati-hati? So, ako mismo nalulungkot kasi may mga kaibigan naman akong taga-ibang sekta. Pero karamihan naman sila nire-respeto yung pananampalataya ko. Pero recently, nakatanggap ako ng message na yung again sa paniniwala ko na ang sinasabi, sumasamba daw tayo sa rebulto, which is nakakalungkot sa akin. Sana tinanong muna ako na sana nag-curious na lang na pwede mo bang i-share sa akin, pwede mo bang i-explain sa akin yung devotion mo, yung faith mo, bakit ginagawa nyo to, yung ganyan. I'm more than willing to explain. Diba? Lahat naman talaga tayo siguro willing mag-explain ng bakit nating ginagawa. Lalo na tayong mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Napakasimple lang ng explanation. Pero mas pinipili nung iba na husgahan na lang tayo. Diba? Mas madali kasi yan Mas madali manghusga Yun yung nakakalungkot na katotohanan. Mas madaling manghusga ng kapwa. Pero lagi nating tatandaan na ang turo ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay magmahalan. Kahit yung 10 Commandments, ang sentro niyan, magmahalan. Mula sa una ay the Lord
your God. Thou shalt not have other gods besides me. Pangalawa, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Pangatlo, remember to keep holy the Lord's day. Pang-apat, honor your father and your mother. Panglima, thou shalt not kill or murder. Pang-anim, thou shalt not commit adultery. Pang-pito, thou shalt not steal. Pang-walo, thou shalt not lie or bear false against your neighbor. Bear false witness against your neighbor. Pang-siyam, thou shalt not covet anything, or thou shalt not covet your neighbor's wife. At pang-sampu, thou shalt not covet anything that belongs to your neighbor. So ako, proud ako na Catholic ako, na kabisado ko yan dahil magaling yung Christian living teacher ko nun, na talagang pinakabisa sa amin yan. At lahat ng commandment ni Jesus Nazareno, ang sentro niyan ay pagmamahalan. Hindi yan sentro pagkahati-hati. Kahit kailan walang sinabi sa Biblia na magkahati-hati tayo. Walang sinabi ang Diyos, walang sinabi si Jesucristo na magkahati-hati tayo. Ang bilin lagi ay magmahalan tayo. Kaya nakakalungkot makarinig minsan. Hindi naman lagi, pero nakakalungkot nga. Sana matigil na yung ganon. Subukan natin o sikapin natin na tingnan lagi yung common ground instead na tingnan yung mga differences, yung pagkakaiba, para hindi tayo magkahati-hati. Tingnan natin yung mga common denominator. Doon tayo mag-concentrate. Iwasan natin yung panghusga ng kapwa. That way, may iwasan din natin ang mga gera. Muli, kung meron din kayong mga gantong klaseng kwento, pwede nyo rin i-share dito sa email address na nakikita nyo sa screen nyo, kwentongNazareno@outlook.com. Babasahin po natin yung sarili nyo experience, kung meron man. Kaya sa susunod na Biyernes, mag-upload ulit tayo ng bagong episode. Tuwing Biyernes po natin to ginagawa. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.